na ako, House leaders ng Kamara, gusto nang paimbestigahan ang mga nagpapakalat ng fake, malicious social media content. Dahil kung mapapansin nyo po, naglipa na po talaga ang mga fake news. At kanino natin karaniwan napapakinggan at nababalitaan ang mga fake news na to? Sa mga DDS vloggers. So, ibig sabihin ba, kapag nagkaroon ng investigasyon, magpapatawag ang Kamara ng mga DDS vloggers? O sige, para maging patas, magpatawag din ng mga BBM vloggers para magkaalaman kung sino sa dalawang kampo ang nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Panahon na po para mabawasan kung hindi man totally ma-eliminate ang mga nagpapakalat ng mga fake news, lalo na po sa social media. Dahil nakakaapekto po yan sa kalusugan ng isang bansa. Dahil marami po ang naniniwala sa mga fake news na hindi man lang nila nire-research o inaalam kung totoo ba yung kanilang nababasa, yung kanilang naririnig, yung kanilang napapanood. Pakinggan nga po natin kung ano ang masasabi ni Sir Mike Abe tungkol sa issue na to. Let's all watch this. Mga kaibigan, seryoso ang Kongreso, ang liderato ng Kongreso na talagang panagutin na at matigil na ang pamimake or pag-fake news, paggawa ng mga fake news, maling paratang na ginagawa ng mga vlogger na identify na supporters ng mga Duterte. Galit sa Pangulong Marcos, galit kay Speaker, galit sa mga congressman. Ayon po kay na Congressman Don Gonzales, Abante, Libanan, Barbers, at iba pang mga congressman, si Paduano, yung mga identify na mga active sa Quadcom na nagsagawa ng hearing, hindi pa naman tapos yan, isusunod nila na talakayin para matigil na ang mga fake news na ginagawa laban sa gobyerno, laban sa kanila. Kasi kung yung mga gunita, matindi po ang mga batikos, madami mga fake news na ginagawa ang mga vloggers identify sa mga Duterte laban sa mga congressman at sa Kongreso. Kaya yan din ang dahilan ng mga investigasyon mula pa nun sa SMNI, kay Kibuloy, kay Duterte, kay Sara Duterte, Pulong Duterte at marami pang iba dahil sa mga fake news na pinaggagawa. Kaya nasara ang SMNI nitong taon ng mga nakaraan pa ay dahil sa fake news. Kaya uminit ang issue sa pagitan ng Kongreso at mga Duterte dahil sa fake news. Uminit ang issue sa gobyerno at sa pagitan ng gobyerno at ng mga supporters ng mga Duterte dahil sa fake news nila. Ayan, at identify. Although yung iba kinasuhan na, yung iba ay under investigation, pero ngayon po, pagpasok ng bagong taon, ayan ang plano ng Kongreso. Silipin kung anong mga batas ang dapat pang gawin at paano matigil ang patuloy na fake news at personal na paninira ng mga vloggers na ito para lang mabigyan nila ng proteksyon ang mga Duterte o isyung para sirain pati mga personal na bagay ay tinatalakay laban sa mga kongresista at inakusahang mga korap, nagpayaman, nag-abuso raw ang mga kongresista pero wala naman pagpapatunay. Ito po yung sinasabi ko noon pa at uulitin ko. Ito pong policy ni Pangulong Marcos na rule of law ay para sa ating lahat. Hindi yan para lang sa mga nasa pamahalaan. Pag sinabing rule of law, pairal ang batas. Pag meron kayong reklamo o ebidensya, ay inyong paimbestigahan at kasuhan ang mga kahit na sino na lumalabag sa batas. Kahit taga-gobyerno, kahit oposisyon, kung may ebidensya kayo, kasuhan. Ang ginagawa kasi ng mga vlogger na identify sa mga anti-Marcos camp or grupo ay puro akusasyon, puro paratang na walang pagpapatunay. Naniwala sila dun sa vlogger na babaeng nasa Amerika na from day one puro paninira. Wala namang napatunayan. Gusto nila, sisiraan nila si Pangulong Marcos, ang mga congressman, pero gusto nila yung kanilang sinisiraan ang magharap ng ebidensya para doon sa kanilang paninira. Saka nakakita ng ganun. Katulad kay Pangulong Marcos, sinabi nilang bangag ang Pangulo. Pero ang kanilang challenge ay magpa-drug test. Aba, ba't na magagawin ng Pangulo yon?
Kayo ang nag-akusa na bangag ang Pangulo, hindi kayo maghanap ng pagpapatunay. Bakit naman gagawin ng inaakusahan nyo na maglabas ng dokumento para napapabor sa inyo? Ay ang Pangulo naman magpa-drug test yan. Pag negatibo, sasabihin nyo, dinaya. Pagka naman nagpositibo, di yun ang inyong ebidensya laban sa kanya. Paano gagawin yan? Common sense lang eh. So hindi yan rule of law. Yan ay paninira, one-sided na paninira, panggugulang, pambubudol sa inyong mga followers at sa taong bayan. Tandaan nyo, ako tagal kong nag-iimbestiga bilang broadcast journalist sa paghahanap ng balita. Ang ebidensya, ang nagpo-provide niyan, ang nag-aakusa, ang complainant. Hindi yung akusado o suspect ang nagpo-provide ng ebidensya laban sa kanya. Ay itong mga vlogger na ito, lalo na sa Amerika at yung mga dito, mga DDS, ang daming sinasabi. Pag hindi ginawa ng Pangulo, lalong sisiraan ng Pangulo. Anong pinanghuhugutan nyo? Kahit ang Kongreso. Ang dami nyo sinabi na korap ang Kongreso, wala naman kayong ebidensyang mailabas. Diba? Tapos ang gusto nyo, ang Kongreso ang maglabas ng ebidensya laban sa kanila. Gusto nyo maglabas ng ebidensya ay ang Kongreso laban sa mga congressman. Paano yun? Paano mangyayari yun? Hindi pwede yun. Kayo ang nag-akusa, kayo ang maglabas ng pagpapatunay. Itong mga vloggers na ito, kasama nila mga troll. Pinagtutulungan ng mga troll, ng mga buzzer, at mga vloggers nila itong taong ito at nakalipas na taon, ganyan ang ginagawa. Kaya ko ito tinalakay kasi bagong taon na. Magbago na kayo. Bagong taon na. Itigil yung paninira dahil ngayon po'y napakabigat na mga batas. Cybercrime law ang pinapairal. Hindi ba kayo nagising? Ang dami ng mga vloggers na kinasuhan ng libelo. Meron pang ang vloggers niyan kinasuhan ng panggugulo, sedition to inciting to sedition. Pagpapabagsak ng gobyerno, pangpapagulo. Saan nakakita ng vlogger na ang trabaho ay manggulo? Ayun, kinasuhan. Sa DOJ. Di ba? Kasi nga, puro paninira, walang ebidensya. Ang kalayaan sa pamamahayag may kaakibat na responsibilidad. At meron ding kaakibat na pananagutan, accountability. Hindi pwedeng wala. Kaya para po sa aking opinion, tama lang. Itong plano at gagawin na. Actually, nagsimula na yan. Di ba? Si Congressman Barbers, bago nag-recess, nag-speech na. Pinaiimbestigahan na sa NBI ang mga troll at mga vlogger na bumabati ko sa kanyang pamilya. Yan, sinunod na yan. Ngayon, susunod na. Yung ibang congressman na banggit ko, pumabor na ang liderato ng Kongreso. Isunod na iimbestigahan nila ang mga vlogger na mapanira sa Kongreso nang wala namang ebidensya. Inuulit ko, kung meron kayong ebidensya, dalhin nyo sa mga dapat mag-imbestiga. Magpa-imbestiga kayo. At pag may ebidensya, kasuhan ninyo. Ganun po. Yan ang rule of law. Hindi pwedeng rule of law tapos puro sa media lang or social media lang. Hindi korte kapag media at social media ang ginamit. Ini-expose nyo na di umani may katiwalian, dapat may pagpapatunay. Pag wala, kaso yan. Pag wala, kasama kayong iimbestigahan. Paano na lang pag pinatawag kayo sa Kongreso? Hindi kayo darating o di makakontempt kayo. Sasabihin nyo, harassment. Pag pinatawag kayo, sasabihin nyo, ginigipit ang kalayaan sa pamahayag. Kalokohan yan. Sa demokrasya, may limitasyon ang lahat ng galaw. Freedom of speech, freedom of assembly, sinasabi yan ng saligang batas. Tama yan. Pero mayroong limitasyon. Mayroong accountability kapag sumobra. At yung inyong fake news, paninira sa reputasyon ng bawat pamilyang Pilipino at ng mga nasa gobyerno, mula kay Presidente at lahat ng kasamahan niya na sinisiraan nyo, lalo na sa Kongreso at Senado, yan ay pananagutan. Hindi yan harassment pag binalikan kayo. Hindi yan pananakot pag kinasuhan kayo. Hindi yan po pagsikri sa inyong karapatan pag binalikan kayo. Kasi ang lahat ay mayroong karapatan under the law. Hindi lang ang mga bumabatikos. Ang binabatikos nyo, kung gusto nilang mag-file ng kaso, may karapatan sila. Lalo na ho kung alam nilang paninira lang at below the belt ang labanan. Issue lang dapat. Issue na may kabuluhan. Issue ng pangbayan. Hindi isyong personal, delikado rin yun. Di ba? O ayan, ano sa tingin ninyo? Napapanahon na ba na dapat magpatawag ng investigasyon ang House tungkol dito sa mga nagkakalat ng fake news? At ano po ba ang dapat gawin
kung mapatunayan na ang isang vlogger ay nagpapakalat ng maling impormasyon, aabangan po natin yan. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.